So hello guys, so tinapos niyo yung intro ko. So interesado kayo malaman kung ano ba yung content nito, ano ba yung tungkol sa 90s na ihahayag ko sa inyo. So yun guys, so tinapos niyo yung intro ko. So interesado kayo na malaman kung ano yung i-share ko sa inyo na about sa mga 90s or kaya 80s na makaka-relate kayo dito. So yun guys, so simulan na natin to. So syempre, unang-una, bago tayo magsimula is sana i-like nyo po tong video na to o di kaya i-share nyo tong video na to. Malaking tulong po ito kasi nagsisimula pa lang po tayo dito sa ating channel na to. So salamat guys. So let's go. So ngayon guys, kung ikaw ay batang 90s, pinanganak sa 90s o kaya 80s, tapusin mo to hanggang dulo. So, i-share ko lang sa inyo yung mga na-experience ko, na-experience ng iba. So, makinig kayo guys. So, syempre, ipagkukumpara natin yung nung nasa 80s pa tayo or di kaya nung bata pa tayo, yung versus yung ngayon na. Kasi, okay, simulan natin sa pag-aaral. Dati, nung 80s, dati, puro chalk lang, blackboard, yun lang yung gamit ng mga guro dati sa pagtuturo sa amin nung kami ay nag-aaral pa, nung elementary. Tapos, nagsimula na maging high-tech ang Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, nung malapit na ako mag-graduate ng college. Kasi, nahalata ko yung school namin, nagsimula na mag-renovate. So, ayun, mga 20, ano yun, 2017 or 2018, ganyan. So, mga ganyang time na ata malapit na mag-high-tech. So, doon na yung time na magsisimula na yung senior high. So, siguro doon na nagsimula din yung maging high-tech na konti yung school system. May mga tablet na, may mga ano na, yung parang high-tech na yung pagtuturo. Kasi sa amin dati, blackboard lang, tapos Manila paper. Tapos, kailangan yung kopyahin lahat ng ilalagay doon sa blackboard. Pag hindi nyo na-kopya, bagsak kayo lahat. Kasi hindi nyo mare-review yung lesson pag hindi nyo nasulat lahat yung nasa Manila paper or di kaya nasa blackboard. Ngayon kasi pwede na kayo mag-picture, pwede nang hingin yung data, ganun. Pwede pa copy ako sir, ganyan. Okay. Kasi may USB na, ganun. Tapos, yun, high-tech na ngayon. Dati kasi hindi. So, oo, masaya dati, pero okay din naman yung pag-unlad ngayon. Kasi parang napagaan din naman yung sistema ng pagtuturo. So, punta na tayo sa pangalawa guys. So, yun yung sa side sa pagtuturo guys. So, punta na tayo sa pangalawa guys. So, sa pangalawa guys, yung paglalaro natin. So, marami makaka-relate nito guys. Ang paglalaro natin dati guys is sa labas talaga. Ngayon kasi, nakukulong na yung mga bata sa bahay. Hindi na sila lumalabas kasi dahil sa cellphone, computer, laptop, or di kaya kahit anong console pa yung gamit nila ngayon sa bahay. So, ang hirap lang isipin kasi dati, makaakitan tayo ng puno, kukuha ng ano sa kapitbahay, ng bunga, ganun, mangga, santol ba yan? Masaya na kami nun. Tatakbo kami kung ganun, tapos maghahabulan, ganyan. Hanggang abutin na kami ng hapon, ganyan. Tapos, maghihintay na yung magulang namin sa bahay, bakit hindi pa kami nakauwi. Yun yung mga memories namin dati. Minsan may pamalo na, pag medyo ginagabi na, ganun. Ngayon kasi, so, eto naman yung versus sa ngayon kasi hindi na pwede mamalo or hindi na tayo pwede manakit kasi meron ng Facebook, pwede na mag-video, pwede na i-share yung nangyayari sa atin. So, parang natatakot na yung iba na gawin yung ginagawa natin dati na yung sa iba na yung dinidisiplina, ganun. Okay din naman yung dati, yung may pamalo, yung pinapaluhod sa asin, yung ganun guys. Siguro, okay din naman yun para matuto rin yung isang bata. Tapos, yun guys, yun yung sa paglalaro. So, punta naman tayo sa pangatlo guys. Sa pangatlo guys, sa pangliligaw or di sa pag-ibig. Ngayon guys, bale, dati sa pag-ibig, ang mga babae, ang hirap kunin ang loob nila. Alam niyo bakit? Kasi pag nangligaw ka, hindi sila agad makukuha mo diretso. So, bali tumatagal pa ng buwan, ganun. Tapos ang dami mong pang pwedeng ibigay. Tapos, ang pinaka-importante dyan is pupunta ka sa bahay ng nililigawan mo para makilala ka ng pamilya niya. Yun yung pinaka-importante ngayon. Ngayon kasi, ang dami ng buntis na agad, so wala na magagawa yung magulang, ganun. Tapos parang ang dali na makuha ng mga babae ngayon dahil meron ng mga chat, video call, may messenger na, Facebook, ganun. Dati hindi.
nakuha lang namin yung number ng crush namin, tumatalo namin sa saya. Tapos, pag nag-reply, hindi na kami makatulog nun, ganyan. Nag-reply yung crush ko, ganun. So, kasi dati wala pang video call, text lang. Tapos, damang-dama mo na yung reply ng crush mo. So, yun guys. Masaya din yung dati. Pero, okay din naman yung ngayon kasi nakikita mo na yung kausap mo, kasi may video call. So, okay din naman yung pag-unlad nyo guys. At saka, mabilis yung pagdating na mga mensahe na gusto mong i-send or di kaya ipasa, gusto mong pasahan. So, okay din yun. So, yun yung parte sa pag-ibig. Ay, may hindi pa pala ako nasabi sa pag-ibig. So, dati, sa mga 80s or hindi ko alam kung kasali pa to, yung aakyatin mo ng ligaw, yung kakantahan mo, yung gusto mong babae, kakantahan mo siya, tapos dudungaw siya sa bintana, kasama yung pamilya niya, tapos pag, ah, pag okay na yung pamilya niya, pwede ka nang bumaba, ganun yung 90s guys. So, pahirapan talaga yung ligawan dati. Kaysa ngayon kasi ngayon makuha mo lang yung pangalan niya, pwede mo na i-search agad sa Facebook, i-chat mo na, i-chat mo siya, diskartehan mo na, meet up tayo, ganyan. Sino nakarelate chat? Mag-comment kayo. Emotional damage! So, ayun guys, yung tatlo. Eskwelahan, paglalaro, at pag-ibig. So, ayun guys. Ano pa bang pwede natin i-relate sa 90s guys? Musika. Sa musika guys, dati, naiirita talaga ako sa mga music na yung classical, yung mga Michael Learns to Rock, yung mga matagal na kanta. Tapos ngayon medyo may edad na ako. Ngayon naging favorite ko na siya kasi dati siguro na-adapt ko na kasi lagi ko narinig sa papa ko, sa mga ate ko, ganun, sa mama ko. Kasi nung dati kasi sa bahay, mahilig kami may magpa-sounds sa bahay. So, ayan, kada umaga nagpapa-sounds, puro ganun yung tugtog. So, ayun. Tapos kasi yung mga tugtugin kasi ngayon guys, may mga rap na, may mga hindi na namin magets kasi mga 80s nga kami, tsaka 90s. So parang naiwan pa rin kami sa mga matatagal na kanta, yung mga classical. Sana all! Yung masarap pa rin sa tenga, yung mga slow rock, ganun. So ayun guys, iba pa rin yung musika dati kaysa ngayon. So yun guys, yun yung apat na pwede makarelate sa yung mga batang 90s dyan. So, kung nakarelate kayo sa aking kwento or may gusto po kayo i-share, comment lang kayo guys kasi pwede natin gawa ng kwento yan. Ha? So, huwag nyo kalimutan na i-share to or di kaya i-like yung video. Salamat. Thank you. Bye-bye mga kasetse.